Hi, Pilipinas! Good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ka-coffee na nakikinig po sa atin ngayon. Ayan, kumusta po kayo? Diretso na tayo sa ating talakayan. Ito, mainit-init pa ka-coffee. Si Juan Ponce Enrile. Ayan, punta kayo sa Facebook niya. I-verify ninyo. Medyo mainit-init pa ito ka-coffee. Binira niya si Digong. At hindi lang si Digong ha, maging yung mga supporters ni Digong. Nako, tatakbo pa naman sa pagkasenador yung ilan dyan. Yung mga supporters ni Digong na parang proud pa sila dito sa tukhang na ginawa ni Digong kung saan 30 mil ka-coffee, mga mahihirap, karamihan doon mahihirap doon sa 30,000 na pinagtsuchugi ng administrasyon ni Digong, partikular po nila Bato, yan, yung tukhang na yan ka-coffee, at napakaraming bata po ang nadamay. In fact, sa count ka-coffee ng ilang pahayagan, umabot po sa 122. Ito po yung recorded na 132 children po ang natsugi. Mga bata yan, ka-coffee, mga minor de edad na tsugi. Anyway, let's go back to Enrile. Balikan natin yan mamaya, yung balita na yan na 122 children. No? Si Enrile, matapang na ito eh. Kasi, nating to lose na ito eh. No holds barred na kung magsalita. Even yung rally ng Iglesia ni Cristo, di ba? Hindi na siya natakot sa Iglesia ni Cristo. Binira niya na itong INC dahil sa kilos protesta nila para tutulan itong impeachment ni Sara Duterte. Kumbaga, wala na siyang posisyon na kinakailangang protektahan. Hindi na siya tatakbo sa kahit anong posisyon. In the first place, matanda na ito, kaya kahit anong pwede niya nang sabihin. At may punto yung sinasabi dito ni Enrile. O sige, sino yung mas malala? Yung inaakusahan ninyong bangag na presidente o yung mangchuchugi na presidente? Sige, kayo na mag-decision dyan. Ito ha, yung mga supporters ni Digong, pakinggan ninyo ka-coffee ito. At yung mga advocates daw, advocates and supporters. Ito po ay mensahe ni Enrile para po sa inyo. Sige, basahin natin ito. Medyo maikli lang naman yan. Sige. And I quote Enrile. Many of the former PRRD followers, President Rodrigo Roa Duterte, gumagalang pa rin siya, no? Many of the former PRRD followers and advocates and supporters, yan, baka pasok kayo dyan, advocates, supporters and followers of strong arm style of government. Strong arm style ka-coffee, yung paggamit ng violence para ipatupad yung kanilang mga programa. Yan. Diyan kilala si Digong sa tukhang niya Tapos, ewan ko, yung mga politiko, yung iba dyan, suportado nila yung ganitong style ng leadership. Samantalang galit na galit sila kapag may sinasaktan. Bakit yung sinuportahan si Digong? May ebidensya lang nga, 30,000 niya na tsugi, tapos ngayon, proud pa kayo, supporters pa rin kayo. Anyway, sige, sabi ni Enrile, they think that the PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. Hindi pa tanong yan, ha? Sa Tagalog, iniisip nito mga followers na ito ni Digong, mga supporters niya, at mga advocates niya, na legitimate o hindi labag sa batas itong polisiya ni Digong, itong tukhang. Yun ang nasa isip nila. Kaya nga the best president si Digong yan ang sinasabi nila Ang galing-galing ni Digong doon sa ginawa niyang tukhang. Nabuwasan daw po yung mga adik. Samantala ngayon, sandamakmak na naman daw yung mga adik. Sabi ni Bato, nagbalikan na naman daw. Karamihan daw ng mga barangay lumalapit sa kanila at nagbalikan na. Una, hindi legitimate na enforcement policy yan, yung pagtsugi mo. Wala kang batayan dyan na suspect palang tsutsugiin mo. Mas lalong wala kang batayan ay 122 bata dito sa ilang report, sa ilang dokumento na tsinugi mo. Wala kang batayan dyan. Diba? Hindi ka naman Diyos para kunin yung buhay ng ibang tao. Hindi yan legitimate. Pangalawa, hindi yan effective. Alam mo kung bakit? Kung effective yung tukhang na yan, sana ngayon nabawasan na yan. Pansamantala lang kasi yung solusyon na ginawa nila dyan sa tukhang. Pagkatapos si Digong, sige, wala na, nagkabalikan na naman sila dyan. Paano? Yung mga tsinugi, mga dagang kanal lang. Yung mga nagpo-produce ang ipinagbabawal na gamot, baka nakaka-dinner pa. Andyan pa rin, enjoying life ang nangyayari. Samantala yung maliliit lang ang tsinugi. Sabi nila, hindi yan war on drugs War on the poor yan. Urban poor ang biniktima nitong tukhang na to. At ang sabi ni Enrile, itong mga advocates na to, itong mga supporters na ito ni Digong, naniniwala na legitimate enforcement policy ang tukhang. Paano naging legitimate yan? Sabi ni Enrile, it was not. Malinaw na malinaw. It was not. Hindi legitimate yung enforcement policy na ginawa ni tukhang. The anti-drug law did not, to my recollection, authorize ang pagtsugi. Huwag natin mentionin yung term. Hindi in-authorize ang pagtsugi ng mga suspected people with impunity. Pag sinabi mong impunity, yung mga nasa authority,
wala na, absuelto na. Tsugiin nila yan, absuelto na. Diba? Which is ayaw natin yan. Walang accountable doon sa mga ginawa. Walang naparusahan doon sa mga pagkakamali. No Congress under our constitutional law ever authorize summary pagtsugi. Yun pagtsugi ha, K-I-L-L-I-N-G. Bawal natin kasi i-mention yan. No Congress under our constitutional law ever authorize summary pagtsugi ng mga suspected people. Sa madaling sabi, walang konstitusyon, walang batas na nagsasabing pwede mong tukhangin, na pwede mong tsugiin ang mga suspect. Again, suspect pa lang yan eh. Kaya nga dapat may due process tayo dyan eh. Nakalagay yan sa ating konstitusyon eh. Bigyan natin sila ng due process. Yan din ang panawagan ng mga DDS leaders. Yan din ang panawagan ng kampo nila Digong. Gusto nila ng patas. Paano magkakaroon ng patas? Lagyan ng due process. Ginawa nyo ba yan nung panahon nyo? No, di ba? 30 mil, binigyan nyo ba ng patas na treatment yan? Patas na trial? Binigyan nyo ba ng due process yan? Hindi eh. Bang, 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 bang. O bigla na lang chinugi. Anong kongreso? Anong batas ang nag-authorize na pwede nyong gawin yan? Tapos, again, so nasabi ni Enrile, naniniwala pa rin kayo. Yung mga supporters, advocates, at followers ni Digong, naniniwala pa rin kayo na legitimate yung tukhang. Oh, birahin nyo si Enrile dyan. Pasinungalingan nyo yung sinasabi ni Enrile. Kung may matibay kayong ebidensya, sige, sabihin ninyo na merong batas na pinaghuhugutan yung tukhang ni Bato de la Rosa at yung tukhang ni Digong. Ano yung batas na pinaghuhugutan nyo dyan? Yung rationale ninyo, bakit nyo ginawa yan? Kasi sa recollection ni Enrile, sa tinagal-tagal niya sa gobyerno, siya ang pinakamatanda at pinakamatagal na kawani ng gobyerno, wala siyang maalala na kongreso na nag-uutos na tsugiin ang mga suspect pa lang. Ito pa, dagdag niya, even criminals caught red-handed are not authorized by law to be tsugiin summarily. O kahit na mismo yung nagkasala, on the spot, nakita mo na nagnanakaw siya, nakita mo na gumagawa siya ng krimen, hindi mo rin siya pwedeng tsugiin. Ang problema kasi, ng panahon ni Digong basta feel nila, o sige, tsugiin na natin yan. Ligpit na natin yan. Ano pa yung suspect? Karamihan doon sa 30,000 suspect. Yung iba caught on the act. Ginagawa talaga nila yung ipinagbabawal na action. Pero chinugi din. Yun nga, masaklap. Paano pa yung suspect? Ano pa yung mga collateral damage na sinasabi ni Bato na mga estudyante, na tricycle driver, na sinakyan lang ng runner, chinugi. Ng minor de edad, 1-year-old, 3-year-old na bata na natsugi. Collateral damage ang tingin nila dyan. Walang nag-authorize na batas. Kaya wag niyo ipagmalaki na napakaganda ng tukhang, napakaganda ng programa na yan ni Bato. Police power in this country is not licensed to KILL. Ulitin natin. Police power in this country is not licensed to KILL. Ang mga pulis ay walang kapangyarihan na tsugiin ang mga suspected people with impunity. Police power is generally controlled by law and due process. Coming from Enrile. Very sharp si Enrile dito ka Coffee. Matututo ka rin dito sa mga kanyang statement Police power is generally controlled by law and due process. Sa madaling sabi, yung bawat kilos ng mga pulis, lalo na sa pag-handle ng mga suspect, pag-handle sa mga tao na caught on the act, na gumagawa ng ipinagbabawal na gamot, yung kilos nila, the way dapat nila i-handle yan, dapat alinsunod din sa batas. Alinsunod sa ating konstitusyon. At dapat bigyan pa rin siya ng due process. Kahit criminal na yan ka Coffee, due process pa rin yan. Wala ka pa rin authority na tsugiin yan. Kasi sino ka? Kaya nga bawal sa atin bumitay Kaya nga wala yan sa ating konstitusyon na kahit heinous crimes pa yan bitayin nyo, tsugiin, wala sa ating konstitusyon yan nagdesisyon nitong tukhang. Sila na ang nasunod ngayon. Sabi ni Enrile, our constitution abhors the death penalty. Exactly. Nakalagay ba yan sa ating konstitusyon? Na tsugiin ninyo ang mga nagkakasala. Ayaw ng ating saligang batas. Galit ang ating saligang batas sa death penalty. Tapos, ilalagay mo sa ilang pulis, ilalagay mo sa kamay ni Bato, ilalagay mo sa kamay ni Digong.
Yung buhay ng mga suspect pa lang. Suspect pa lang yan ka-coffee. Ngayon, sinisisi nila ang Marcos administration. Weak daw ang Marcos administration kasi hindi raw matapos-tapos yung droga na yan. Nandiyadyaan na naman daw yan. Nagkalat na naman yan. Tanungin niyo yung mga sarili ninyo. Ilang taon ba si Digong dyan? 6 years si Digong dyan. Nalinis niya ba yan? No. Hindi, di ba? Tapos proud pa kayo na effective ang tukhang. Paano naging effective yan? Kasi kung effective yan, wala tayong problema ngayon sa droga. Nasa Guardian.com, sikat na sikat tayo ng panahon ni Digong pagdating sa mga human rights issues War on drugs blamed for deaths of at least 122 children in the Philippines. 122 children. As of writing ito, ka-coffee nila noong June 30, 2020. Anong kinalaman ng mga bata? Yes, may mga ilan-ilan, 15, 16, 17 na nagra-runner. Pero sa tingin nyo, sila yung nagpo-produce, sila yung mga mastermind, mga ganyang edad para tsugiin. Sabi ni Bato, collateral damage lang yan. Ang dami namang collateral damage. Pag collateral damage, less than 1% yan. Bakit napakarami naman yan? 122 children. Sabi ng Guardian.com, at least 122 children, including a 1-year-old, have been natsugi during Duterte or President Rodrigo Duterte's tukhang in the Philippines, according to a report that concluded some children have been deliberately shot at and targeted as proxies. Deliberately shot. Sinadya. Hindi aksidente. Sinadya. Paano kung ikaw yung kamag-anak ng bata na yan? Paano kung isa ka sa kamag-anak nitong 122 na mga bata na sinasabi ni Bato na collateral damage lang? Sagutin nyo ngayon si Enrile. Anong pinaghuhugutan ng tukhang ni Bato? Tukhang ni Digong. Kaya ngayong call ng taong bayan ngayon papasukin na yung ICC na yan Kasi kung hindi siya mananagot dito sa Pilipinas, lalo na ng administrasyon niya, hindi talaga siya mananagot siya ang presidente. ICC na lang ang pag-asa. Madaliin na ng ICC. Nagsabi na si Lucas Bersamin ng route indirectly saying, ito gawin nyo, ICC, ito gawin nyo. Huwag kayo ang mag-serve ng warrant. Idaan nyo sa Interpol. Dahil kapag Interpol ang nag-request ng tulong sa Pilipinas, tutulong ang Pilipinas. Kasi commitment yan ng Pilipinas na tumulong sa Interpol. Yan, madaliin nyo na ICC. Para mabigyan naman ng justisya itong 122 na bata at yung 30,000 na mga chinugi kahit suspect pa lang. Yes, yung iba dyan totoo. Yung iba dyan nagtutukhang. Yung iba dyan gumagamit talaga. Yung iba dyan runner talaga. Pero wala ka pa ring authority na tsugiin yung mga yan at sabihin na ng laban yan. Anong batayan mo? Kaya nga tayo may batas Kaya nga tayo may saligang batas. Meron tayong konstitusyon. Yun yung gabay natin para magkaroon tayo ng order. Kung hindi natin irarespeto ang konstitusyon, hindi natin irarespeto ang batas, wala tayong order. Kanya-kanya ka. Gawa ka ng batas, di ba? Yun yung nasa pelikula Nilagay mo sa kamay ang batas. Ano yun? Kung lahat tayo ganyan, wala mangyayari. Walang order. Dapat managot ang dapat managot. ICC, paspas na para mapanagot na itong mga taong nagkasala. Sige ka-coffee, komento ang inyong mga opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yan, nandiyan dyan sa taas, no? Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para kayo na rin po i-updated sa ating susunod na videos. Alright? Ako ay magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Kita-kits tayo sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.